Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa mga social media platforms kung ito, bago po ito. Dito po medyo mahaba-haba ang talakayan. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na pala. Dito po hindi, kasi mahaba-haba ang talakayan natin dito. Ang isa pa po, hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya sa isang upuan, mga ilang topics ang tatalakayin natin. Kaya ito na po tayo. Pag-usapan natin itong ating topic ngayon. Si Panelo. Si Panelo nag-a-apply sa ICC. Ha? Mga kabunyog, anong masasabi nyo? Ha? Matatanggap kaya si Panelo sa ICC? Ha? Mga kabunyog ha? Anong ina-applyan niya? Alam nyo kasi, mga kabunyog, kami na mga abogado, hindi kami lahat pwede mag-practice sa ICC. Kailangan magpa-accredit ka sa ICC. Mag-a-apply ka. Bigyan kang accreditation. I-accredit ka. Sa Pilipinas, ilan lang ang mga accredited lawyers na mag-practice dyan? Sa ICC? Ilan lang? Ilan lang na lawyers yan na pwede mag-practice dyan? Si yung dalawa na nakita natin yung confirmation of charges hearing, yung mga tumayong mga Filipino lawyers ng mga biktima. Si Attorney Wilbert Andres, ang galing nun. Kasi Attorney Joel Butuyan. Yan yung dalawang mga Filipino credited lawyers na na tumayong mga abogado ng biktima. Isa pa sa mga accredited lawyers sa ICC, si Attorney Tracy Conte, Assistant to Counsel. Ang isa pa si Rostugade, yung Rostugade, Attorney Rostugade. Si Harry Roque actually accredited lawyer ng ICC. Accredited si Harry Roque mag-practice sa ICC. Kaya lang hindi naman kinukuha ni Hindi naman kinukuha ni Kaufman yung kanyang tulong. Ha? Nung una, 'di ba, nung mga unang araw ni Duterte sa ICC, ang nagpapakilalang sila daw ang magiging mga lawyer si Roque. Ang yabang no ni Roque. Oh, si Sara Duterte kumuha ng mga kinuha niya si Attorney Nicholas Kaufman. Si Attorney Kaufman naman kumuha siya ng mga katulong niyang lawyers, walang Filipino lawyer. Wala. hindi hindi siya kumuha ng Filipino lawyers. Ha? Tapos ngayon pumunta doon sila Panelo nung confirmation of charges hearing. Sabi ni Panelo, kararating pa lang ni Panelo doon sa The Hague. Pinatamaan na si Kaufman. Sabi niya, ang mali rin kasi dito sa team ni FPRRD, itong mga dayuhang lawyers ni FPR, wala man lang kinuhang Filipino lawyers. Sabi niya, paano sila matutulungan tungkol sa sitwasyon sa Pilipinas? Alam ba nila ang konstitusyon ng Pilipinas, ang criminal procedure ng Pilipinas, ang criminal laws ng Pilipinas? O dapat may Filipino lawyer silang kasama. Ang problema naman, wala namang credited lawyer na gusto si Kaufman. Ayaw niya naman kay Harry Roque. Mukhang si Panelo naisipan ngayon mag-apply. Kaya mag-a-apply siya para i-accredit ng ICC. Kaya lang, sa requirements kasi doon, kailangan good standing ka. Ibig sabihin, ang record mo bilang lawyer, maganda. Hindi ka hihiya. Papas kaya doon si Panelo. Anong panahon na yon, nung dati si Roque, nabigyan niya ng accreditation bilang lawyer sa ICC, nung panahong human rights lawyer pa si Duterte, si Roque. Kumbaga, si Roque naging accredited lawyer kasi yan yata sila Joel Butuyan at saka si Gilbert Andres, yung mga lawyers ng biktima, kasamahan ni Roque yan doon sa Center Law. Pero kaya si Roque noon maayos pa yan. Bago pa nangyari yan kay Duterte, accredited na siya na lawyer ng ICC. Si Panelo, mag-a-apply siya. Ewan ko kung mapagbibigyan yan.
Hindi lang naman kasi 'yun na senior ka na, marami ka ng experience, hindi lang 'yun, eh. Hindi lang 'yun. Hindi lang 'yan ang requirement. Kinakailangan ano ka, ah, ah, wala kang mga kontrobersya. Eh, itong si Panelo maraming kontrobersya 'to, eh. Ewan ko kung pagbibigyan niya. Eh, mukhang gusto ni Panelo maging part siya ng team ni Nicholas Kaufman. Kasi magta-trial, eh. Magkakaroon ng trial, eh. Sigurado tayo po-proceed sa trial 'yan. Sa tingin niyo ba yung, nangyari sa confirmation of charges hearing na 'yon, walang sufficiency of evidence na ano dun, kitang-kita naman. Sobra-sobra pa ang ebidensya, hindi lang sufficient, sobra-sobra. Overwhelming ang evidence, hindi lang sufficient. Kaya magpo-proceed 'yan sa trial. May 60 days, may 60 days ang pre-trial chamber 1 para desisyon. Within 60 days magde-decide sila kung sufficient ang evidence para mag-proceed sa trial. Tapos pag nagsabi ang ICC pre-trial chamber 1 na mayroong sufficient evidence to proceed to trial, magpe-prepare na sa trial, mga 6 to 8 months bago magsimula. Tapos yung trial proper, mga 3 years. 1 to 3 years. Kaya mahaba, no? Mahaba pa ito. Kaya siguro si Panelo gusto niyang maging part ng legal team ni Kaufman, ha? Um, Ewan natin kung pag ma-accredit siya sa ICC. Ewan natin, abangan natin. Pero yun ang gusto ni Panelo, mag-apply daw sa ICC para makapag-practice siya doon. Kaya lang, yung mga statements niya pa lang, ng mga kontra sa ICC, medyo magiging magiging grounds yun. Magiging ground, i-consider yung mga pronouncements niya laban sa ICC. Inaano niya, siya pa naman yung promotor o sila pa naman yung mga promotor nung pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC. Nung panahon na yan, Chief Presidential Legal Counsel siya. Si Panelo. O tapos ngayon mag-a-apply siya mag-practice sa ICC. Eh di ba ayaw nila sa ICC? Binabatikos nga nila to. Yan daw ICC na yan, wala yan. Mga ano daw yan, foreign court daw yan, mga korte daw yan, mga puti, kontrolado daw ng mga puti. Kaya, tapos ngayon mag-a-apply siya sa ICC, ewan ko kung makalusot siya. Siyempre, malalaman ng ICC yung mga niya, mga pronouncements niya, mga speeches, mga sinabi niya ni Panelo tungkol sa ICC. Titingnan yan. Isa yan sa i-consider. Kaya ewan natin kung makalusot itong si Panelo sa ICC. Gusto niya kasing mag-practice, eh. Alam naman natin si Panelo gusto lagi siyang nakaano sa camera. Eh, pag nagsimula nga naman ang trial, lagi siyang doon, mag-grandstanding si Panelo doon. Kaya gusto niya mag-practice. Kaya lang yun na nga, hindi niya naman ginagalang ang ICC sa totoo lang. Anyway, abangan natin kung anong gagawin kay Panelo. Maaprubahan kaya ang kanyang pag-apply na ma-accredit sa ICC bilang accredited lawyer? Abangan. O mga kabunyog, mga kabayan, talagang itong si Ramon Tulfo, matindi na naman ang post tungkol dito kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Sa post ni Mon Tulfo, patid ni Rafi sa ni Edwin Tulfo, sinasabi niya na binugbog daw ni John Vic Rimulya. Awan ko kung totoo yun. Binugbog daw, tapos sinakal daw si Daniel Fernando. Sabi yan ni Mon Tulfo, kasi pinatawag yata sa Camp Crame, o di syempre doon ang opisina ng doon ang nag-oopisina yata doon si John Vic Rimulya. Pumunta doon, pinupunta yata itong si Daniel Fernando, governor ng Bulacan, kinukumpronta doon sa ginawa niya sa anak ng Pangulo, ng Presidente, si Vinnie. Yung si Vinnie Marcos, alam nyo naman yata kung anong nangyari.
Itong si Daniel Fernando, 'pag nagbabiyahe ito, may convoy, ilang sasakyan ang nagko-convoy sa kanya. Gobernador siya ng Bulacan, eh. Eh, pagdaan daw niyan sa NLEX, 'pag dumadaan sa NLEX, halos ino-occupy yung ilang lanes ng convoy niya. Ayaw niya na may nag-o-overtake sa kanya. Eh, nagkataon may nag-overtake, oh, may nag-overtake sa convoy niya. Hinabol nila, hindi nila nagustuhan, pinatigil. Yung pala, yung isa sa mga anak ng, pangulo ng Pilipinas, yung si Vinnie Dizon. Oh, kinuha pa yung ID. O tapos nung nakuha yung ID, nakita yata yung pangalan, natakot na ngayon yung mga alalay ni Daniel Fernando. Saka lang nila na-realize, matindi pala tong nila, binangga nila. O, yun, siyempre nakarating sa pangulo, sa pamilya ng ay sa siguro kay Lisa Araneta, kay PBBM. Eh pinaabot ngayon kay John Vic Rimulya. Eh siyempre gagawin ni John Vic Rimulya yung niya, trabaho niya. Hawak niya yung mga na yan, eh, may supervision siya diyan sa mga governors, DILG secretary siya, eh. Oh. Kaya actually nag-press ko na niyan si John Vic Rimulya. Sabi niya matagal na daw kasi palang matagal na yan, sabi naghahari-harian talaga yan si Fernando. Kaya sabi ni John Vic Rimulya, kahit naman hindi anak ng presidente, hindi niya dapat ginagawa yun. Hindi pa yata nagtapos doon, sabi ni Montulfo, pinatawag daw doon sa krami at pagdating daw doon talagang kinumpronta ni binugbog daw, hindi natin alam. Yan yung sabi ni Montulfo sa niya. Sinakal, halos hindi na makahinga si Daniel Fernando. Ay siyempre, hindi naman papalagyan si Fernando kasi mali talaga yung ginawa niya. Kaya lang, huli na nalaman niya ang binangga pala nila anak ng presidente. Ha? Kaya ito mga kabunyog. Totoo yung nangyari kasi nag-press ko na tungkol diyan si Secretary John Vic Rimulya ng DILG. Pero yung pambubugbog, hindi natin alam. Yun ang sabi ni Montulfo sa kanyang post sa social media. Pero yung pangyayari na may nangyaring insidente pala doon sa NLEX yan, sa NLEX, totoo yun. Kasi nag-press ko na nga si John Vic Rimulya tungkol dyan, eh. Pero yung binugbog si Daniel Fernando, hindi pa natin alam yan kung totoo ba yan o hindi. Pero siguro napagalitan, nasermonan, nalastada ni John Vic Rimulya. Kasi siyempre, niya yan, governor yan, under niya yan bilang SILG, Secretary of Interior in Local Governments. Ay siyempre, kailangang mag-report din siya sa presidente, si Rimulya, si John Vic, magre-report siya kung anong ginawa niya dito kay Daniel Fernando. Niya yan, eh. Yung paano dinisiplina si Fernando sa ginawa niya. O bagamat humingi naman daw na ng tawad itong si Daniel Fernando sa presidente, pero ayaw pa rin palampasin ni John Vic Rimulya na hindi ito madisiplina. Kaya pinatawag ni John Vic Rimulya. Pero kung yung sabi ni Montulfo na binugbog, sinakal pa daw, hindi na natin alam gaano katotoo yung pangyayari na yan. Ang sabi yan ni Montulfo. Ito kasing si Montulfo, marami tong intriga, eh. Maraming chismis itong si Montulfo, hindi natin alam. Pero yan na nga, yung pangyayari na yan tungkol sa kay Daniel Fernando at sa anak ng Pangulo, totoo yan. Totoo yan. Kasi nag-press ko na nga tungkol dyan si John Vic Rimulya. Wala pa namang statement na linalabas yan si Daniel Fernando kung ano ngang nangyari. Pero sigurado, grabe ang pagsuri niya dyan sa nangyari na yan. Sabi nga kasi ni John Vic Rimulya, malahari kasi siya kung umasta, eh. Akala mo daw hari. Gusto suluhin yung mga lanes ng NLEX, may wangwang, tapos may mga armado pang kasama. Pag ino-overtakean, nagagalit. Ay, yung problema, anak ng Pangulo yung nag-overtake sa kanila, nagmamadali rin siguro kasi pauwi ng norte.
Ayan yun. Ha? Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ang kampo ng pro Duterte, ang kampo ng pro Duterte, sila Chavit Singson, si Panelo, lahat sila ngayon ang bukang bibig, pabagsak na daw ang admin ni Marcos. Ha? Yan ang sabi ni Chavit Singson. Sabi ni Manong Chavit, wala na. Ano na ito? Katapusan na ng administrasyon ni PBBM, sabi niya. Ano na daw yan? Lahat ng mga indikasyon daw ngayon nagpapakita, hindi na nito kakayanin. Ang sobrang problema ng bansa ngayon, ang sobrang problema ng administrasyon, kahit ano pa daw gawin ito, wala na, pabagsak na umano ito. Sabi ni Chavit, ha? Sabi ni Chavit Singson. Hmm? Si Panelo ganun din. Lalo na nung lumabas yung press con ng 18 na ex-Marines. Sabi ni Panelo habang nasa dahig siya, napanood niya daw yung press con ng mga ex-Marines. Napakalinaw daw ang mga sinabi at detalyado, kaya hindi daw basta-basta 'yon. Sabi ni Panelo, wala na sa mga diniklarang 'yon ng ex-Marines na 18 ex-Marines, mahirapan na daw ang administrasyon, pabagsak na ito. Kaya itong si Panelo at saka itong si Chavit Singson, itong nakaraang mga araw, pareho ang bukang bibig, babagsak na ang administrasyon ni Marcos. Ang context ng pagsabi nila, ito ngang lumabas na press conference ng mga ex-Marines na present ni Attorney Libby Baligod at ni Mike Defensor. Para sa kanila, mga kumbaga pasabog yung ginawa ng mga ex-Marines na to, hindi na ito kayang lusutan ng administrasyon ni Marcos. Kaya si PBBM, ayon sa kanila, kay Panelo, kay Chavit Singson, at sa iba pang mga personahe ng DDS, sa kanila, wala na. Kumbaga, bilang na ang araw ng administrasyong Marcos. Pabagsak na anya ito. Ha? Wala na. Ayon kay Panelo, ah, bilang na, yun ang ginamit na term, numbered. Ha? Numbered na, bilang na ang araw ng administrasyon ni Marcos. Dito naman kay Chavit, pabagsak na. Kasi ang inaanuhan nila, matindi daw yung mga sinabi ng 18 na ex-Marines. Napaka ng kanilang mga deklarasyon. Ha? Kaya daw ito, hindi na daw yun kayang kontrahin ng mga propaganda o sagot ng administrasyon. Ha? Kaya kapag nag-imbestigaan niya ang Kongreso, lalo na ang Senado, lalabas pa ang mga detalye ng mga sinabi ng mga ex-Marines na yan at mai-expose, mahuhubaran ang administrasyon daw ni Marcos. Mahirapan na daw itong kontrahin o sagutin. Kaya sabi ni Manong Chavit at saka ni Panelo, sigurado na babagsak na ang administrasyon ni Marcos. Pinabulaan naman ito ng administrasyon o ng Malacanang. Ang sabi ni Yusek Claire Castro niyan, nangangarap daw ng gising niyang mga personahe ng kampo ng Duterte. Matagal na yan, paulit-ulit na sinasabi ng nila Chavit Singson, nila Mike Defensor na pabagsak na ang administrasyon ni Marcos, pero hindi naman nangyayari. Kaya ito, ang gusto pa nga ng mga DDS, talagang halimbawa si Amy Marcos, kakampihan ng mga Duterte, ang gusto niya, imbestigahan ng Senado para lumabas yung propaganda nitong mga ex-Marines na to. Kaya lang ayaw naman ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, walang kredibilidad yung 18 na ex-Marines na yan. Paano mo naman papaniwalaan? 805 billion dinistribute nila mula 2022 to 2025. May mathematical computation na present si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, imposible yan. Kinumpute na daw nila, kung mag-distribute lang ng 500 million araw-araw, aabuti ng hanggang 2028 para makapag-distribute. Kaya ayaw ni Ping Lacson na maimbestigahan kasi gagamitin lang yung Senado
na platform para sa kanilang propaganda. At saka matinding logistical requirements daw ang gagawin diyan sa 18 na 'yan. Kaya sabi ni Ping Lacson, logic, tingnan mo sa lohika at saka sa yung mathematical computation na pinakita niya, obvious na walang kredibilidad ang 18 na ex-Marines na yan. Kaya kung iimbestigahan daw yan ng committee niya, Senate Blue Ribbon Committee, parang magagamit lang yung kanyang committee para maging platform ng mga ito. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi niya raw nakikitang magpatawag ng hearing para dyan. Pero si Amy Marcos, tinutulak talaga na magpatawag daw. Bakit daw natatakot si Lacson? Kung hindi naman daw totoo ang sinasabi, bakit natatakot? Mukhang gusto talagang gamitin ng mga kampo ng mga Duterte yung 18 na ex-Marines na yan. Kahit sa hearing sa Kamara, sa Justice Committee, tungkol sa impeachment ni Sara, ang inuungkat ng mga pro-Sara na kongresista tulad ni Bong Suntay, ni Paulo Marcoleta, pilit nilang sinisingit yung tungkol sa 18 na ex-Marines na yan at nung malita ng perang diniliver daw sa mga kongresista. Pumayag ng mga kongresista na pag-usapan yung maleta na yun ng pera na diniliver nitong mga ex-Marines umanong ito. Kaya hindi makapurma yung mga pro-Sara. Sa Senado, pinipilit din ni Amy na pag-usapan daw yan. Ayaw naman ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson. Pero para sa mga Duterte, tulad nito nila Chavit Singson at saka ni Panelo, para sa kanila, matindi raw yung pasabog, yung na yan ng mga ex-Marines na yan. Kaya lang, ang problema, hindi nakakakuha ng atensyon ng mainstream media. Galit nga ang mga DDS, bakit daw hindi binibigyan ng atensyon? Ay syempre, maraming beses na kasing puno ng mga fake news at disinformation ang kampo ng Duterte, kaya ayaw na rin ng media na kino-cover nila. Galit ngayon ang kampo ng mga Duterte, bias daw ang media, ang mainstream media. Anyway, abangan natin mga kabunyog ang susunod na kabanata.